3 taon, 10 taon. Ilang Pasko pa ba ang palalampasin mo para makasama ang pamilya mo? Bawat araw, maaga kang gumigising. Tuwing sahod, nagpapadala ka ng pera. Ginagawa mo ang lahat para sa kinabukasan ng mga mahal mo. Pero tanungin mo ang sarili mo, kung hindi ko babaguhin ang paraan ng paghawak ko sa bawat sahod ko, baka isang araw ay magising na lang ako na matagal na pala akong nandito sa abroad. Nagsasakripisyo at nagpakapagod. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong naipundar para sa sarili ko. Huwag mong hayaang maubos ang lakas at mga tao ng buhay mo sa pagtatrabaho sa ibang bansa na walang matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Bago tayo magpatuloy, huwag mong kalimutan i-like at i-share ang video, mag-subscribe sa channel, at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na topics tungkol sa negosyo, tamang paghawak ng pera, at investments. Narito ang ilan sa mga tips na maaaring makatulong upang ang pinaghirapan mong pera ay maging pundasyon ng iyong magandang kinabukasan. Kaya panoorin mo hanggang dulo, baka sakaling makatulong. Una, magkaroon muna ng emergency fund. Bago ka magsimulang mag-invest, mahalagang may nakalaan kang pera para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Bilang OFW, malayo ka sa pamilya at hindi mo alam kung kailan darating ang emergency, ang magkasakit, mawala ng trabaho, o biglaang pangangailangan. Ang emergency fund ang magsisilbing proteksyon para hindi mo kailangang galawin agad ang iyong mga investment o mangutang kapag may problema. Pangalawa, mag-ipon sa paraang may layunin. Maraming OFW ang nagsisikap mag-ipon, pero minsan, nauuwi rin sa wala dahil walang malinaw na plano kung saan ito gagamitin. Magtakda ng goal, bahay, negosyo, retirement, o puhunan para sa pagbabalik sa Pilipinas. Kapag may malinaw kang dahilan kung bakit ka nag-iipon, mas magiging disiplinado ka sa paghawak ng pera. Pangatlo, pag-aralan ang pag-i-invest sa MP2 savings. Para sa mga naghahanap ng paraan para mapalago ang pera, habang may malinaw na layunin, maaaring pag-aralan ang mga long-term savings options tulad ng MP2 savings. Hindi ito tungkol sa mabilisang yaman, kundi sa unti-unting pagpapalaki ng ipon sa tamang paraan. Pang-apat, mag-invest sa sariling kaalaman at kasanayan. Isa sa pinakamahalagang investment ay ang sarili. Habang ikaw ay OFW, gamitin ang pagkakataon na matuto ng ibang kasanayan, mag-aral, o sumali sa mga pagsasanay at training course na maaaring magbigay ng dagdag na oportunidad sa hinaharap. Panglima, magplano ng negosyong maaari mong simulan kapag nagretiro ka na bilang OFW. Maraming OFW ang nangangarap na balang araw ay hindi na kailangang bumalik sa ibang bansa upang magtrabaho. Habang nagtatrabaho ka pa sa abroad, gamitin ang pagkakataong ito upang pag-isipan at pagplanuhan ang negosyong nais mong simulan kapag nagretiro ka na bilang OFW. Hindi kailangang magmadali. Mas mabuting pag-aralan muna ang negosyong papasukin. Alamin kung paano ito patatakbuhin, unawain ang mga panganib na maaaring kaharapin, at mag-ipon ng sapat na puhunan bago magsimula. Sa tamang paghahanda, ang isang maayos na negosyo ay maaaring maging daan sa tuloy-tuloy na pagkakakitaan pagdating ng panahon. Pang-anim, maghahanda para sa retirement. Maraming OFW ang nakatuon sa pagpapadala ng pera at pagtulong sa pamilya, pero minsan ay nakakalimutan nilang paghandaan ang sarili nilang kinabukasan. Hindi habang buhay ay may lakas at pagkakataon kang magtrabaho sa ibang bansa. Kaya habang may kinikita ka, ugaliing magtabi ng bahagi nito para sa panahon na magre-retiro ka na. Sa ganitong paraan, may naipon ka at hindi mo na kailangang mangibang bansa muli para lamang kumita.
Tandaan, ang tunay na tagumpay ng isang OFW ay hindi lamang nasusukat sa dami ng resibo, kundi sa kahandaan niyang harapin ang buhay pagkatapos ng pagiging OFW. Pangpito, pag-isipan ng real estate investment. Ang pagkakaroon ng sariling bahay, lupa, o iba pang property ay isa sa mga pangarap ng maraming OFW. Pero bago bumili, mahalagang pag-aralan muna ito ng mabuti. Isaalang-alang ang iyong budget, kakayahang magbayad, at kung ang property na balak mong bilhin ay maaaring maging magandang investment sa pangmatagalang panahon. Huwag bumili dahil lamang sa pressure o dahil ginagawa ito ng iba. Piliin ang investment na akma sa iyong kakayahan at pangmatagalang layunin. Pangwalo, huwag ilagay ang lahat ng pera sa isang investment. Isa sa mahahalagang prinsipyo sa pag-i-invest ay huwag ilagay ang lahat ng iyong pera sa iisang investment lamang. Sa halip, maaari mong pag-aralan ng iba't ibang paraan ng pagpapalago ng pera, batay sa iyong kakayahan, layunin, at antas ng panganib na kaya mong tanggapin. Maaaring magkaroon ng kombinasyon ng ipon, negosyo, at iba pang uri ng investment upang hindi nakasalalay sa iisang pinagkukunan ang iyong kinabukasan. Sa ganitong paraan, mas handa ka kung magkaroon ng pagbabago o problema sa isa sa iyong mga investment o pinagkukunan ng kita. Pangsyam, mag-ingat sa investment scam. Akala ng karamihan, kapag OFW ka ay marami ka ng pera. Dahil dito, nagiging target din ng maraming OFW ng mga taong nangangako ng mabilisang kita. Sa dami ng mga taong naloloko sa mga pekeng investment, mahalagang maging maingat. At huwag basta-basta magtiwala sa mga alok na nangangakong malaking kita sa maikling panahon. Bago maglabas ng pera, alamin muna kung saan ito ilalagay, paano ito gumagana, sino ang nasa likod nito, at kung ito ba ay lehitimo at may tamang lisensya o rehistro mula sa mga kinauukulang ahensya. Tandaan, ang perang pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon ay bunga ng iyong pagod, puyat, at sakripisyo. Kaya bago ito ipagkatiwala sa anumang investment, pag-aralan muna ng mabuti at siguraduhing nauunawaan mo ang pinapasok mo. Pang-10, gumawa ng financial plan at maging disiplinado. Ang isa sa pinakamahalagang investment na maaari mong gawin ay ang pagkakaroon ng tamang paghawak sa iyong pera. Kahit gaano kalaki ang kinikita mo bilang OFW, kung walang malinaw na plano at disiplina, maaaring maubos din ito. Gumawa ng budget, magtakda ng mga layunin, at alamin kung saan napupunta ang bawat sentimong pinaghihirapan mo. Tandaan, ang magandang kinabukasan ay hindi lamang nakasalalay sa laki ng kinikita, kundi sa matalinong pagdedesisyon at tamang pamamahala ng pera araw-araw. 11. Pag-isipang kumuha ng insurance para sa iyo at sa iyong pamilya. Bilang OFW, isa ka sa pangunahing inaasahan ng iyong pamilya. Kaya mahalagang pag-isipan din kung paano mapoprotektahan ang kanilang kinabukasan kung may hindi inaasahang pangyayari. Depende sa iyong pangangailangan at kakayahan, maaari mong pag-isipang kumuha ng life insurance, term insurance, o health insurance. Hindi maiiwasan ng mga hindi inaasahang pangyayari. Maaari itong makatulong na mabawasan ang bigat ng gastusin at magbigay ng karagdagang seguridad para sa iyo at sa iyong pamilya. 12. Matutong magsabi ng hindi. Bilang OFW, normal lang na tulungan ang iyong pamilya. Pero huwag mo ring kalimutang isipin ang iyong sarili at ang iyong kinabukasan. At tandaan, hindi ka ATM machine. Ang pagtulong ay isang magandang bagay. Pero isipin din natin, paminsan-minsan, ang ating sarili dahil hindi habang buhay ay OFW ka. Darating ang panahon na magre-retiro ka. Kaya ang magandang gawin mo ay maglagay ng limitasyon
at magtakda ng hangganan upang maprotektahan ang lahat ng iyong pinaghirapan. Hindi masamang magsabi ng hindi kahit sa mga taong mahal mo, lalo na kung iyon ang tanging paraan para may maitabi ka mula sa iyong kinikita. Dahil sa huli, kung ikaw ay magkasakit o mangailangan ng pera, sino ang tatakbuhan mo? Sino ang tutulong sa iyo? Kaya ang mahalaga magtabi para sa sarili at sa iyong kinabukasan habang may pagkakataon ka pa. 13. Gumawa ng exit plan. Maraming OFW ang nagtatrabaho taon-taon, pero minsan ay wala pang malinaw na plano kung kailan sila uuwi ng tuluyan. Magtakda ng target na panahon. Kailan mo gustong umuwi ng permanente? Magkano ang kailangan mong maipon bago ka mag-for good? Anong paghahanda ang kailangan mong gawin bago matapos ang pagiging OFW mo? Kapag may malinaw kang plano, mas nagkakaroon ng direksyon ang iyong pagtitipid, pag-iipon, at pagdedesisyon para sa iyong kinabukasan. Dahil ang tunay na layunin ng isang OFW ay hindi lamang magtrabaho sa ibang bansa ng matagal, kundi makabalik na may sapat na ipon para sa bagong yugto ng iyong buhay. Para sa lahat ng OFW, ang pinakamalaking investment na magagawa mo ngayon ay ang baguhin ang iyong mindset. Tandaan mo, ang layunin ng pag-abroad ay para guminhawa ang buhay, hindi para maging habang buhay na OFW. Ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho at pagpapadala ng pera. Ito ay tungkol din sa paghahanda para sa iyong sarili at sa mga susunod na taon. Magmahal at tumulong sa pamilya, pero huwag kalimutan maging wise sa bawat desisyon na ginagawa mo sa iyong pera. Mag-ipon, magplano at mag-invest sa mga bagay na maaaring makatulong sa buhay mo pagdating ng panahon. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng naibigay mo, kundi sa kung paano mo mapangalagaan ang sarili mo matapos ang lahat ng iyong sakripisyo. Maging wise para sa iyong sarili at sa magandang bukas. Dahil hindi habang buhay ay may lakas kang magtrabaho. Kaya gamitin ang iyong isip at puso ng balanse, tumulong ng may pagmamahal, pero maging matalino sa bawat desisyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like at i-share ito, lalo na sa mga kapwa nating OFW baka sakaling makatulong. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang ating mga susunod na videos tungkol sa negosyo, tamang paghawak ng pera, at investments. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi.